natin. Bago tayo dumako sa ating opening prayer, nais ko muna agi sa inyo, sa ating lahat, ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 75, talatang 1 hanggang 3. Ang sabi po, tayo na't lumapit kay Yahweh, na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, atin niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit sa sinuman na dinidiyos. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, tunay at karapat-dapat lamang na ikaw po, Panginoon, ay aming sambahin. Ikaw ay aming itaas sa amin pong mga buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago simula noon, ngayon, at maging sa darating pang mga panahon ng buhay namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat lamang naming itaas sa aming buhay sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. Tunay po, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin. Maging sa sandaling ito, Ama, salamat sa kalakasan at taglay ng bawat isa sa amin. Salamat dahil patuloy, Lord, ang iyong pagsama, patuloy ang iyong pag-iingat, patuloy ang iyong mga pagpapala na amin pong tinatanggap sa amin pong mga buhay. Ang iyong pagsama, Panginoon, lagi namin itong nararanasan sa bawat sandali, Panginoon, ng aming buhay. Lord, sa oras na to, nais naming ibigay sa iyo ang pagsamba na nais mo sa amin pong buhay. Sa sandaling ito, Panginoon, patuloy kaming nagpapasiyasat ng aming mga puso't isipan, ng aming buong pagkatao, Panginoon. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga pagkukulang, pagkakasala, mga bagay na hindi namin sinasadyang gawin, pero nangyayari, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong isinusuko sa iyo sa sandaling ito. Humihingi po kami ng kapatawaran at paglilinis mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay upang patuloy, Lord, na makasamba kami ng karapat-dapat sa iyo. Masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan na talagang maging ang lahat ng aming gagawing ito ay magsilbing mabangong samyo dyan sa iyong trono sa langit, Ama. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na mapagpatawad, na puno ng habag, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa sandaling kami lumapit, handa mo kaming patawarin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Lord, sa sandaling ito, amin din po hinihiling sa iyo ang pangunguna mo, Panginoon, sa bawat lingkod na gagamitin mo sa pulpitong ito, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, higit sa lahat sa iyong tagapagsalita, Panginoon, na maghahatid ng iyong mensahe. Ikaw ang magbigay sa kanya ng karunungan, Panginoon, nagmumula sa iyo. Nang bawat salita na mamutawi sa kanyang labi ay yung mga salitang nais mo, Panginoon, na mahayag sa amin pong kalagitnaan. Samahan mo rin po, Panginoon, ang praise and worship team na siyang mangunguna sa awitin, ang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong panahon ng pagsambang ito at tunay na Lord, na talagang ikaw po ay aming maitaas, ikaw po ay aming maparangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Isang pinagpalang umaga po muli sa bawat isa. Simulan po natin ang ating panambahan sa pagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Patuloy po nating purihin ang Panginoon, gamitin ang ating mga palad, mga kamay natin upang ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa Diyos. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son.
Tuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoong Hesus at tapat sa ating mga buhay kahit na may mga pagkakataon na tayo ay hindi nagiging tapat sa Panginoon. Ang pag-ibig niya ay patuloy niyang ipinaparana sa atin at ang katapatan niya ay palaging nandyan at kailanman hindi tayo binibigo. Kaya patuloy lamang na purihin natin ang Panginoong Hesus dahil walang makakapantay sa lahat ng ibinibigay niya para sa buhay natin.
us your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. 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 Jesus Christ, Lamb of God. Yes, Lord God, we praise and glorify your highest name, Panginoong Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang makakapantay sa inyo, walang makakatapat, Lord God, sa pag-ibig at buhay na inaalay mo sa amin, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay sa amin ng buhay, sa pagyakap sa amin, Panginoong Jesus, at sa pagbibigay sa amin ng kaligtasan, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo namin ibinabalik lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba, Lord God. Purihin ka, O Diyos. This all we pray, Lord God, in your mighty name. In Jesus' name, amen and amen. Ating pong patuloy na pasalamatan ng Diyos. Aming Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy naming tinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, sa iyo lamang ang luwalhati, pagdakila, pagpupuri, Panginoon, at pagtataas sa umaga pong ito. Ikaw lamang po ang karapat dapat tumanggap ng lahat, Panginoon, galing po sa aming mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, narito ang iyong mga lingkod, narito ang iyong mga anak na mayroong kanikanyang pagpapasalamat sa iyo. Panginoon, anuman ito na kanilang ipinagpapasalamat, sa iyo po namin ito dinudulog, Panginoon, tinataas, at patuloy na ibinabalik sa iyo ang praises, Panginoon, ang glory. Salamat po sa pagpapagaling, sa pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa mga paglalakbay. Salamat po, O Diyos, sa mga taon ng buhay, kaarawan. Salamat po, O Diyos, maging sa mga biyaya ng karunungan, ng kalakasan, maging ng mga opportunity na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na kung saan ay iyong ipinoprovide sa amin, Panginoon, sa aming mga hapagkainan. Salamat sa mga hanap buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon sa mga panalangin. Salamat maging sa mga challenges, sa mga testing ng buhay na sa amin po'y dumarating. Sa umagang ito, Panginoon,
alam mo po ang puso ng lahat ng iyong mga anak na narito sa unahan, maging ang bawat isa na ngayon ay nakaupo sa kani-kanyang mga upuan. Amin pong inaalala sa iyo, Panginoon, ang aming pong ate baby na nahihirapan pong lumakad sa mga sandaling ito. Patuloy mo siyang hipuin, pagalingin, Panginoon, sa kanyang nararamdaman at patuloy po na ipanumbalik, Panginoon, yung kanyang kalakasan at makapanumbalik siya sa kanyang paglakad at paglilingkod sa iyo. Maging ang bawat isa na may kani-kanyang mga panalangin ng patuloy na paglakas, panalangin ng patuloy na paggaling, panalangin, Panginoon, ng patuloy na provision sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay po, O Diyos, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagkilala sa umagang ito. At nawa sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, yung igawad ngayon sa iyong mga anak na may kanyang magpapasalamat ng iyong pumbasbas at pagpapala. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon na ating pong pagbubulayan sa umagang ito. Basahin ko po sa English. Matthew chapter 26 verse 47 to 50. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With his was a large crowd armed with sword and club, sent from the chief priests and the elders of the people. Verse 48. Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him. Verse 49, pakibasa po at saka 50. Basahin ko po ulit sa Tagalog. Nagsalita pa si Jesus, dumating si Judas sa kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao at may dalang mga tabak na pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. 48, bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang hahalikan ko, siya ang dakpin niyo. 49, nilapitan siya ng alagad ni Jesus at binati, Magandang gabi po, Guro. Sa kahinilkan, sinabi sa kanya ni Judas, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya ay nilapitan nila at dinakip. Tayo po ay sandaling manalangin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Manaming Diyos na dakila sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito. Ikaw po ang aming dinideclare sa oras na to, ang iyong presence, Panginoon. Patuloy na dalangin namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo po kaming pakalinisin, patawarin mo po kami sa aming pong mga kasalanan na hindi po nakalulugod sa iyo. Samahan po kami, bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong mga salita. Sa iyo po ang kapurihan at lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan lang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pabalik mo nga, Aaron, dun sa ano. Balik mo dun sa una. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa pangalawang topic na ng ating pong series na For Us, na kung saan ay ating pong isa-celebrate yung Lenten season, yung buhay ng ating Panginoon, kung paano niya ibinigay sa mundong ito, paano niya ibinigay sa bawat isa, lalo na sa mga taong makasalanan na kanyang inibig. At sa buhay po ng ating Panginoon ay kalooban talaga ng Diyos na ang buhay niya dito sa mundo ay makaranas ng paghihirap at pasakit at kamatayan. At ito ay mababasa natin na ipinaprisi sa awit at
mababasa natin doon na kung saan yung isang kaibigan na sinasabi doon na si Judas ay nagkanulo sa kanya. At then sinabi niya rin sa bagong tipan na ang sinabi niya doon na sinabi ni Jesus na siya ay tinanggihan ng maraming mga masasamang tao. At pinagtibay niya doon sa Matthew chapter 21 verse 41 nang sabihin niya na ang bato ay tinanggihan ng mga tagapayo at naging pangunahing batong panulukan. So yung mga taong tagapayo doon ang tinutukoy ng ating Panginoon, yung mga Pharisee, no, yung mga matatalinong tao ng mga tagapayo sa bayan ng Israel na kung saan tinanggihan nila si Jesus, no, na kung saan dinideclare ng ating Panginoon siya yung rock, no, yung pinakamatibay na bato na walang makakatinag. Kasi nung panahon na yon, alam natin, ay panahon siya ng Romans at nagtatayo sila ng mga muog na nawawasak, no, dahil sa paikipagdigma. Pero dinideclare ng ating Panginoon siya yung rock, no, yung pinakamatibay na pundasyon sa isang structure. No, sabihin natin sa buhay natin, kung nasa atin ang Panginoon, nasa atin yung pinakamatibay na pundasyon. No, kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi tayo matitinag dahil nasa atin yung pundasyon ang ating Panginoon. Yan. Sabi dyan, betrayal is cross. Violation of trust can be one thing of the most devastating form of pain impacted upon human being. No, sabi yung betrayal, ito yung pinaka mapangwasak na maidudulot sa isang tao. Alam natin yung betrayal ay nangyayari saan? No, maaring ang isa sa bawat isa atin nakaranas na ng betrayal. So, hindi ko alam, sa buhay ko, iniisip ko nung pinag-aaralan ko to, meron na bang nagtaksil sa akin? Meron na bang nag-betray sa akin? Wala pa akong maisip. Hindi ko maisip na may nag-betray sa akin sa buhay ko. I was 43 years old na, pero naisip ko, wala pa yatang nagbe-betray sa akin. Hindi ko lang siguro alam, pero hindi ko lang alam. No, sabi dyan, next, the suffering of betrayal is often magnify the sense of vulnerability. For many, the pain of betrayal is worse than physical violence. Deceit of prejudice, betrayal, destroy the foundation of trust. Kaya, itong betrayal na to, may kita natin sa buhay, even sa mga movie, no? At ito yung pinakamasakit na pwede nating maranasan sa buhay natin. Yung mga taong malapit sa atin, yung mga taong nasa paligid natin, yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin, ay hindi natin inaasahan sila pa ang mag-betray sa atin. So, napakahirap po no, na maranasan at ito po ay naranasan ng ating Panginoon. Meron akong napanood na isang movie ito ay nangyari noong 12th century at kalimutan ko yung title. So yung bida dito si James Franco at pangalan niya doon si Tristan at kaibigan niya si Milot, no? Namatay yung tatay niya, siya dapat yung magiging susunod, pero namatay yung uncle niya muna yung namuno. At itong si Tristan, magaling siyang warrior. At isang araw, napalaban sila at napuruhan siya. Hello, nawala. Hello, yun. So, napuruhan siya. Akala nung mga kasama niya, napatay siya. Pero nanalo sila doon sa labanan. Yung pala, nasama siya doon. Akala namatay siya, yung nilagyan na siya ng mga kahoy, pinana yung kahoy na sunog. Pero
yung alo, napadpad siya dun sa bansang Ireland. At meron nag-save sa kanya, no? Isang princess ng Ireland. At nagamot siya, bumalik siya. At nagulat sila na bumalik si Tristan. At simula nun, nagselos na to si Milot na parang cousin niya na o best friend niya na. Meron kasi silang natagpuan na isang secret way papunta dun sa palasyo. Merong sikretong daanan. At nung panahon na nagkaroon na ng digmaan, dahil itong si Milot ay nagsiselos kasi lahat na ng atensyon na pupunta kay Tristan. So, yon yung naging dahilan niya. No? Yung jealousy niya, tinuro niya sa kalaban yung sikretong daanan. Kaya dahil doon, namatay si Tristan. Kahit nanalo sila sa war. So, yun po. At kaya yung betrayal ay talaga masakit, no, sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang Kristiyano, kapag ito po ay naranasan. So, dito sa binasa natin na verse, sa Matthew 26, verse 47 to 50, maiksi lang. So, magpo-focus tayo sa buhay ni Judas. No, sino ba si Judas? No, si Judas ay ang apelyido niya ay Iscariot. At siya ay nagmula sa timog ng Juda. Si Judas, yung pangalan na Judas ay pangkaraniwan sa panahon na yon. At maraming mga magulang panahon na yon pinapangalan yung Judas. At isa pa dun sa alagad ng Panginoon, tinawag din na Judas. So, yung pangalang Judas, maganda yan eh. Maganda yung nung panahon na yon. Pero ewan ko, sa panahon natin ngayon, kung merong magulang na mag-iisip, papangalan ko sa iyo, Judas. Pero pag English, maganda yung di ba? Jude. No? Pero pag pinangalan nyo yan, sinasabi ko sa inyo, yan ang isa sa mga sisisihin kayo ng anak nyo paglaki. At sasabihin niya, sa dami-dami ba naman ng pangalan, bakit Judas pang pinangalan mo sa akin, mama? O mami, bakit? No? Kasi alam natin, bubulihin sila. Bawat pagkakamali nila, meron silang gagawin na hindi maganda, sasabihin, Judas ka talaga. So, yun yung sasabihin. So, mahirap po sa isang bata o isang kabataan na maranasan nyo na pambubuli na yon. Kaya, siguro, isa sa atin or ibang mga magulang ay hindi ipapangalan yung Judas. Kasi nabahira na siya ng isang napakasamang tawag dito, identity dahil sa ginawa ni Judas Iscariote. So, hindi natin alam, no, kung saan nakilala ni Jesus si Judas. Pero alam natin, si Jesus ay nangangaral siya sa timog. Doon kung saan, no, si Judas ay naninirahan at maaring naimbitahan itong si Judas na sumama sa gawain, no? Naimbitahan sa isang small group, sumama si Judas. At yon yung isang opportunity na si Judas ay makasama ng Panginoon. At alam natin na ang ating Panginoon ay nangangaral, siya ay nanalangin at siya ay pumili ng 12 alagad. At si Judas ang isa doon. So, alam natin, tiyak ang pinakamalungkot na sandali sa buhay ni Jesus ay ang pagtataksil o yung betrayal ni Judas. At alam natin na si Judas ay nagkaroon ng privilege na makasama ng Panginoon ng 3 taon sa kanyang ministeryo dito sa lupa. So, ano ang dahilan bakit pinitray ni Judas ang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Paano kaya ang isang alagad na kasama ni Jesus
na nakakita ng kanyang mga himala, na nakarinig ng kanyang mga turo, ay ipagkakanulo siya. So, kumusta naman tayo, mga kapatid? Kumusta naman tayo na kinikilala ang Panginoon, na sinasabi natin tayo ay mga alagad ng Panginoon? So, maari ba tayong magkasala ng pagtataksil kay Jesus sa anumang paraan? Meron bang bagay na nandigaw kay Judas na maaring magkaroon ng katulad ng epekto sa atin? Sabi din dyan, pakibasa nga po. Of the devil. So, ayan po. Ano ang matutunan natin sa pagkakanulo kay Jesus? Bago natin sundin ang parehong landas ni Judas, pagbulayan natin ang ilang sandali kung ano ang magagawa natin at matututo tayo sa banal na kasulatan. So, ito po yung unang katotohanan na may kita natin dito sa Matthew 26 verse 47 to 15. Number 1 is Jesus was betrayed by a close friend. No, sabi diyan, Judas was no strangers to Jesus. As already mentioned, he was one of the apostle. So, nabanggit ko kanina, apostol si Judas. At siya ay malapit sa ating Panginoon. No? Sabi doon sa Matthew 26 verse 50 na binasa natin kanina, sabi diyan, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya ay nilapitan nila at dinakip. So, bago po yan mangyari, si Jesus, ando siya sa Gethsemane, na kung saan matindi yung kanyang panalangin sa ating Panginoon, dahil alam niya na yung susunod na mangyayari, no, na siya ay dadaan na sa paghihirap ng kanyang buhay para ipagkaloob yung kanyang sarili para sa atin. At kung si Judas, at sa kanyang pagkatapos noon, dumating na nga si Judas. At sa bandang huli, alam niya na magtataksil sa kanya si Judas, pero ano yung tinawag niya kay Judas? No? Friend, kaibigan. No? Ewan ko kung ang bawat isa sa atin ay tatawagin nating kaibigan yung isang taong gumawa ng matinding kasalanan sa atin. No, hindi ko po alam kung kaya nyo pong tawagin, kaibigan ko yan, kahit hindi niya binabayaran yung utang niya. Kaibigan ko yan, kahit inagaw niya yung boyfriend ko o yung girlfriend ko. No, hindi ko alam kung kaya po nating gawin yon. No, sabi po ni Lauren Conrad, some people are willing to betray years of friendship just to get a little bit of spotlight. Totoo po ba yan? No? Minsan, nangyayari po yan. No? Sabi nga nung iba, friend, go. Come and go. No? Kasi merong mga nangyayari hindi natin inaasahan na yung isang malapit sa atin, sabihin natin kahit pamilya pa natin, pinagpapalit para lang siya ay matanyag, siya ay makilala, siya ay magkaroon. No? Alam natin sa politics, ganun eh. Walang permanenteng partido. No? Kung sino yung nasa taas, kung sino yung malakas na partido, doon lahat nagpupuntahan. Kasi alam nila, meron silang makukuha doon eh. Hindi sila, tawag dito, mag-a-against doon sa malakas. Dahil alam nilang, hindi po sila mananalo. Yan. Diyan, isa pa po, sabi Judas, he was among of those Jesus loved. Dahil apostol to, kasama ng Panginoon si Judas, ano niya to? Mahal niya to si Judas.
No, si Judas po ay treasurer na nila. Kaya pag nagutom sila, si Judas, lapit kay Judas, bibili ng tinapay. No? Yan si Judas, malapit sa ating Panginoon. Parang si pastor. Malapit sa treasurer kasi laging lumalapit na meron pong gawain, kailangan po ng budget sa gawain. At alam natin, yung eksena na yan, hindi na po lumaban ang ating Panginoon. No? Ipinagkatiwala niya na yung sarili niya sa sandaling yon na siya ay dakpin ng mga kawal. No? Yung title nga natin, Jesus Betrayed Us. Parang pag inintindi mo, parang negative. Pero hindi po. No? Ipinagkanulo ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Alam po natin, wala pong magagawa ang tao kung wala ang Panginoon. Kaya nga siya dumating. Kaya nga siya pumunta rito. No? Dahil yung pagmamahal niya sa kanyang nilikha ay gano'n na lamang. Wala tayong magagawa kapag wala ang ating Panginoon. Pangalawa po, pakibasa nga po. Yan. Jesus betrayed by the lover of money. Money was a problem for Judas. Sabi diyan, the opportunity to make money lead him to betray Jesus. No, si Judas, mukhang pera talaga siya. Ewan ko, merong isang story sa nangyari sa gospel na kung saan si Mary Magdalene, nung nasa Bitanya, nandun si Jesus, binuhos yung pabango. At yon ay napakamahal. Pero si Judas, sabi niya, sayang, malaking pera ang halaga niyan, matutulong yan sa mga dukha. No, yun yung, pero alam natin, no, sa puso ni Judas, hindi, nangihinayang talaga siya doon sa halaga nung pera na mapagbibilan doon sa pabango. Kaya ito yung naging dahilan para i-betray niya si Jesus. No, sabi sa mga scholar, si Jesus, ano siya, yung akala niya, si Jesus mag-overthrow ng kaharian, no, sa Israel. Kaya natuwa siya na maging treasurer. At nisip niya kapag si Jesus na yung naghari doon sa Israel, malapit siya, no, sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, mas malaki yung kanyang mapipera o makukuha. Alam natin sa government ganon, no? Sa gobyerno natin, ang number one na problema natin is corruption. No? Kasi may mga project na talagang pinagkukuhanan na nila ng pera. At yung mga taong malapit sa gobyerno, sa presidente, lumalaki po yung kanilang pera, yung SADN nila. Dahil malapit sila sa presidente. No? Ito yung inisip ni Judas. Pero hindi niya naisip na hindi yon ang layunin ng ating Panginoon. No? Sabi sa Matthew 14, verse 26, so bago doon sa verse 47, si Judas Iscariote ay isa sa 12 ay nagpakita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon ay humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Alam natin yung mga Pariseo, yung mga priest, yung mga saserdote, galit na galit talaga sila kay Jesus eh. At sa maraming paraan alam natin na lagi nilang hinahanapan ng butas ang ating Panginoon.
tinatanong siya. At wala silang magawa kasi nasasagot ng Panginoon lahat ng kanilang tinatanong. Kaya natuwa sila na merong isa sa mga alagad ng Panginoon ang kanilang ang makakatulong sa kanila para pabagsakin ating Panginoon. So, si Judas ay pinagbili ang ating Panginoon sa halagang 3 pirasong pilak. So, di ko alam kung gaano kalaki sa panahon na yon. Kung malaki na yung presyo ng 3 pirasong pilak na yon. Pero sa panahon natin, siguro silver yon. No? Napakamahal ng silver. At sa panahon natin ngayon, ganyan. No? Laglagan yan. Pagdating, di ba, eleksyon, no? Gabi, gumagapang yung mga namimigay ng pera. Eto na. Iboto mo, basta kunin mo. No? Yan yung kalakaran natin eh. Ganun din sa kahit saan. No? Kahit sa mga education department, kahit sa ibang mga departamento, merong mga lagayan para lang kumita sila. So, kumita si Judas sa ating Panginoon. Sabi doon sa verse 16, mula noon ay humanap na ng pagkakataon si Judas para i-betray ang ating Panginoon. Sabi diyan, money can be problem for us. The desire for riches and love of money can lead us to stray from the faith and drown in destruction and perdition. No, sabi po sa Timothy chapter, hindi ko mabasa manit, 6 and 9, dito ko po basahin. Ang mga nagdanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, maraming tao o maaring ang iba sa atin, may problema rin tayo sa pera. No, dahil tayo ay may hirap lang, no? Hindi tayo katulad ng ibang western country. Marami sa atin halos simple lang yung mga pamumuhay. Kaya pag nagkakaroon ng opportunity para kumita ng malaking pera, dito tayo nagkakaproblema. No, minsan Sunday para sa Panginoon yan eh. Pero anong ginagawa po ng ilan? Sayang naman, no? 2 Sunday hindi ako magsisimba. O minsan yung iba hindi na talaga nakakapag-church dahil sa trabaho. So merong iba pwede namang kumita ng pera. Bakit kailangan mong kumita ng pera galing sa masama? Alam nyo, dun sa internet, at dami na ngayon para kumita ng pera. Pero nakikita ko, lalo dun sa mga babae, para nagpapaano lang sila, nagpapasexy lang. Kumikita na ng pera. No, simple lang yung ginagawa. Pero alam natin, mali yun. Masama yun. No, kumikita ka ng pera, ginagamit mo yung katawan mo para lang kumita ng pera. Tandaan po natin, lalo na tayong mga Kristiyano. Sabi sa Corinthians, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ito ay binayaran ng ating Panginoon ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi dapat natin gamitin yung katawan natin para lang kumita ng pera. Maraming paraan para kumita ng pera, pero wag nating gamitin yung pagkita ng pera para i-betray ang ating Panginoon at tayo ay malayo sa Kanya. Sabi doon sa Timothy, yung mga taong naghahangad ng kayamanan ay nasisilo, napapahamak, at pagdating ng panahon, sila ay babagsak. Alam nyo, napakahirap ng recovery ng tao. Kapag bumagsak ang tao, halos hindi na talaga makabangon. Sana ako.
Sana wala. Yan. Pangatlo, sabi po dyan, Jesus was betrayed by show affection. Wala yung aking copy. Yan. Judas betrayed Jesus with a kiss. He could have simply pointed perhaps by kissing so to soften a blow of betrayal. So yung kiss o yung beso-beso sa kultura ng mga Hudyo ng panahon na yon ay tinatawag na brother beloved. No, yung mga Middle East, kung makikita nyo, nagkikis sila. No, sa atin, hindi nating culture yon. Kaya kapag ginawa natin yon na magkabeso-beso, lalo na sa lalaki, may issue tayo. No, iba yung tingin sa atin. Sabi, ano ba to? Bakit sila nagkiss? No, pero sa kanila ito ay brother beloved. Pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga kapatid o kanilang mga relatives ng kanilang mga mahal sa buhay. Sabi diyan sa Matthew verse 28, bago sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro, sa kahinilikan, at sinabi sa kanya ni Jesus doon sa verse 50. So, sabi ng mga scholar, bakit hindi na lang sinabi ni Judas, no, sa mga saserdote at mga kawal kung nasaan ang ating Panginoon? Bakit kailangan pa siyang pumunta doon at talagang siguraduhin na ikis pa, no, halika ng Panginoon? Sabi, bakit kaya? No? Kasi yung lugar na doon, sabi, madilim. Ayaw nilang magkamali pa ng kung sino kung sino ang Panginoon. Kaya talagang sumama si Judas para talagang matiyak ng mga saserdote at ang mga kawal na yun talaga yung pakay nila, yung ating Panginoon. Siya ay hinalikan. Yun yung sign. Kasi sa atin, kapag nagsasign tayo, hindi kiss eh. Ganun. Mga nguso-nguso lang, turo-turo. Sino? Yung nasa likod, yung mga ganun. Pero si Judas, talagang hinalikan niya ang Panginoon. At sinabi niya doon sa verse na yung kung sinong hahalikan ko, siya yung dakpin nyo. No? Kaya nangyari nga yung pagdakip sa Panginoon. Alam natin yung nangyari ay nagkaroon pa ng konting kaguluhan. No? Dahil isang alagad ng Panginoon ang natapyas yung tenga ng isang kawal, ngunit pinalik din ng Panginoon. So, doon sa sabi dito, hindi lumaban o tumakbo sa Jesus, muli niyang ipinakilala ang kanyang sarili at sinabi sa karamihan ng mga umaresto na pabayaan ang mga kasama niya. Ang hindi pinansin ay ang payong iyon ay si Pedro. No, si Pedro yung hindi sumunod do sa sinabi ng Panginoon. Sabi diyan Judas betrayed Jesus with a kiss. Jesus noted obvious contradiction. No, sabi doon sa Luke, ito yung isang nagulo yung kopya ko. Sabi 47, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao, pinangunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan, subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng halik? Ito yung account ni Luke, no? Iba yung sinabi, pero nangyari pa rin yung paghalik ni Judas sa ating Panginoon para siya ay ipagkanulo sa mga serdote.
Sabi dyan sa V, display of affection doesn't ensure faithfulness. So maraming tao, mga emotionally, especially sa mga girls, no? Siguro yun yung pagkaka-create sa kanila ng Panginoon. Marami pong mga nagte-testimony sa pagkakilala sa Panginoon at sinasabi pa ano sila binago ng Diyos, ano yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Pero years later, nawawala sila. At ang nakakalungkot, hindi na po sila nakabalik sa pananampalatayang sinasabi nila. Kaya hindi po pwede natin masigurado na tayo ay nagpapakita ng emotionally display. Masasabi natin na talagang sumasamba tayo sa Panginoon. Masasabi natin na nagpapakita na yon ng katapatan sa Kanya. Sabi dyan, many people are very emotional in their religion. They display in their worship, believing is to be evidence of being spirit-filled. No, lalo na sa ibang denomination na mga kasama sa body of Christ, matindi yung praise and worship nila. No, nagtatalunan pa, talagang halos lahat nakataas ang kamay. So wala namang problema po doon. No, sana lang totoo. Sana lang talagang tapat sila sa ating Panginoon. Hindi sila madadatnan na pagdating ng panahon ay mawawala sila sa pananampalataya. So, display of affection. Yun po. Our emotion must come from faith, not faith come from emotion. Otherwise, we lead by emotionalism, not faith, and true faith comes from the Word of God. Kaya nga sabi po sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol sa ating Panginoon. So ang problema ngayon, dahil nasa panahon na tayo ng technology, itong social media ang number one na ginagamit ni Satan ng ating kaaway para ilayo ang bawat isa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. No, sa pag-aaral, sabi ng mga ibang mga pastor and leaders ng church, maraming mga member ng church hindi nakikinig, especially mga kabataan at mga young pro. No, ginagawa, nagsi-cellphone lang sila. No, may kinig saglit pero mamaya kukunin na naman yung cellphone. No, hindi nila kayang matiis na hindi sila ma-distract ng social media. So paano mangyayari 'yon? No, na dapat yung salita ng Panginoon ay lagi nating napapakinggan at pumapasok sa puso natin at ito yung nagbubunga sa atin. No, sa bawat mga preaching na kung saan hinahayag ang kabutihan ng Panginoon, nasasayang. Kasi yung mga tao na nasa loob sa simbahan, hindi talaga nakikinig ng mabuti. No, siguro naman tayo nakikinig naman po ng mabuti. Amen po ba? Amen. Inaasahan po yan ng ating Panginoon. Sabi sa John 20:31, marami pang hibala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na nasulat sa aklat na ito. 31, ang mga nakatala rito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. No, maraming nangyari nung panahon ng ating Panginoon na nandito sa lupa. Para sabihin natin, binuod na yung pinakamahalaga at ito yung nilagay sa banal na kasulatan. Para sabi doon, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon na ang ating Panginoon ang tunay na tagapagligtas. Sa Kanya lang makukuha ang buhay at kaligtasan. Sana po, meron tayong tunay na kaugnayan sa ating Panginoon. At sa ating pong pagwawakas, sabi po dyan, why does God put a person like Judas in the Bible? Hindi ko mabasa doon. Dito ko na lang babasahin. Judas actually is a prototype of every human being
He's a picture of you and me. Don't get the impression that Judas somehow wasn't human. He was one of us. The fact is that none of us is a good inside as we forfeit to others on the outside. We all hypocritical. We all have a potential for great evil with our heart. Let not point our finger at Judas, but let us learn from him. No, si Judas ay katulad nating tao. No, kung siguro sa panahon ni Judas, imagine niyo hawak-hawak siya ng kanyang nanay nung baby pa siya. At alam natin yung mga nanay, ano yung pinagpe-pray sa anak. Maging mabuting tao siya. Matupad niyo yung mga pangarap niya sa buhay, pero hindi alam ng nanay niya ni Judas na si Judas ay makakagawa ng pinaka mabigat na kasalanan sa kasaysayan ng humanity. Ang ipagkanulo ang ating Panginoon. Bawat isa sa atin, alam natin, tayo ay makasalanan. Natawad lang tayo ng Panginoon nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Pero di ibig sabihin, no, hindi tayo na makakagawa ng kasalanan. Pwede pa rin po tayo makagawa ng mabigat na kasalanan kung hindi natin nahayaan ng Diyos ang kumilos po sa atin. Sana matuto po tayo sa buhay ni Judas. No, hindi natin sundin yung landas ng kanyang tinahak. Sabi diyan, ito po yung challenge sa atin sa bawat isa sa umagang ito. Let Jesus cleanse you of your betrayal sin, forgive you, and empower to be faithful for Him. Alam po natin na once sa buhay natin, no, na tayo ay nakagawa rin ng pagbibetray sa ating Panginoon. Maliit man to, pero nagawa natin to sa ating Panginoon. Kaya ito yung question niya sa atin. Sabi diyan, Jesus asks a very provocative question. What should I profit a man if I gain the whole world and lose his own soul? Alam niyo ba si Judas sa buhay niya, kahit nakita niya lahat ng ginawa ng Panginoon, hindi siya naniwala na si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon. Kaya sa maraming pagkakataon, hindi niya tinawag si Jesus na Panginoon, kundi guro lang, rabi lang, tagapagturo lang ng salita ng Diyos. Hindi siya nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya anuman yung mangyari sa buhay natin, mga kapatid, makamtan man natin ang tagumpay, makamtan man natin yung mga nais natin sa buhay, kung wala tayong personal na relationship sa Panginoon, mapapahamak po tayo. Kaya mamaya pag-uwi natin sa bahay, tanungin natin sa sarili natin, sigurado ba ako na ako ay anak ng Panginoon? Ayokong gayahin ang buhay ni Judas. No, alam po natin, merong plano ang Panginoon sa buhay natin, maganda at mabuti. Hindi yung tayo, ang buhay natin ay magamit natin sa pagkakasala para sa ating Panginoon. Hihiling ko po na tayo po ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesus, patuloy ka po naming pinupuri, sinasamba sa umagang ito. Tunay nga ang iyong salita ay dakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na patuloy kang kilalanin bilang Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Mahayag ka, Panginoon, sa aming buhay. Kung meron man sa mga kapatid namin narito ay nalilito, Panginoon, dalangin ko na ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa buhay niya. Ikaw ang sumama sa kanya at makilala kanya bilang kanyang Panginoon sa sariling tagapagligtas sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin po namin, patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo po kaming hubugin, baguhin
ang aming mga puso, ang pagnanasa ng aming mga puso. Tulungan mo, Panginoon, baguhin mo, at ito ay dalhin mo, Panginoon, doon sa naisin mo, Panginoon, sa aming buhay, na ikaw ay paglingkuran, na ikaw ay parangalan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming mga pagninegosyo, sa aming mga ministeryo na ginagawa sa iyo. Samahan po kami at patuloy na ikaw, Panginoon, ang maging hari ng aming buhay. Purihin ka, ikaw po ang aming dinadakila sa oras nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyo nga po, Panginoon, amin pong pinagpapasalamat ang umagang ito. Salamat po sa panahong ibinigay mo sa amin upang muli ay magkaroon ng lakas at buhay at makasama namin yung aming mga kapatid sa pagsamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala ng iyong mga ginawa para po sa aming mga buhay, ng iyong mga pinagdaanan upang kami, Panginoon, ay iyong tubusin sa pamamagitan po ng iyong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy nga pong makita sa buhay namin ang higit na pagpapahalaga sa iyong pagpapakasakit sa Kalbaryo para po kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pong pag-iwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng isang masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay. Ingatan kami, Panginoon, sa buong isang linggong darating, anuman po yung aming gagawin. Ikaw po ang aming maging gabay at ikaw rin ang aming mabigyan ng luwalhati at papuri sa aming pong mga buhay. Purihin ka po, dakilang Ama. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.